natin yung 20 kilos. Ang ganda ng kuwan, walang sasabihin yung mga magbubunot ko hindi madali. I-actual natin pag binunot. I-live natin ito. Napakadaling bunutin, sasabihin ng mga yan. Dami na natin pagpuntahan nyo, yung pag-search yun ang puntaan. Yung pagpunot at pag-lipat tanay, search nyo. Santa Tipid PH, meron yan. Ilang beses na tayo nagpaganyan. Ano yung mga punla natin, kakaganda. Kahit yung iba na wala na. Ito medyo nakaligtas. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipag-unahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Muna tayo mag-aabuno ng maaga, mag-repair muna tayo. At ito lang, ipapakita ko lang sa inyo yung ilalagay natin na hyper compost. I-mix lang natin yan. Dito muna, dalawang ganito lang naman yan. I-abuno natin 20 kilos. At mimixan na natin para makikita ninyo paano yung pag-mix natin. Pause muna. Yung kalahati nito, ginunting ko na ay yan. Kita nyo ba? O, ganyan na para makita nyo. Sulfate lang ito Sulfate. Na medyo granule konti. Amigo ito. 1, 2. Tagyan naman natin yan. Ito yung soil conditioner natin. Pabaon. Para maganda yung punla natin, matigas. Matigas din yung punla natin, hindi hahapay. Pag humapay, mas mabilis ma-transfer check yan at mapuputol yung mga puno. Ang palay ninyo pag binunod. Bigat tong sulfate yung pan nito. Hanggang dito 10 kilos na yan. Pagkasya natin 19 kamang punlaan yung pan natin. Punlaan natin. Kaya madali lang tansyahin. O yan, mamaya naman yan. Yan muna. Yan naman yung mamaya. Ganyan lang. Kung natin. Ito. Ano? Kamayin mo na. Nabasa na yung quantities ko. Dito na. Para ba? Hindi pinabog natin yan. May soil conditioner na. Ganyan yung mga pinaglalagay ninyo na minimix sa abono, powder, may pot pa bakal. Okay, ganoon lang sharing, ganyan muna. Pakakunin na natin. Hindi tayo mag-abono sa punlaan na basa yung tuktok dahon. Dahilan na ma-burn effect, yun yung i-consider nyo. Ang gagawin muna natin yon, iganon natin, parang ginawa ko doon, makikita nyo mamaya. Hukayin natin pag ganon, para may pantapal tayo doon, para walang tatagas. Okay, cut muna. Cut. Kaya na natin ito pang mix natin dyan sa kalahati. Bali 20 kilos yung i-apply natin na sulfate, ayan. Kamaya na natin ito isasabog. Tanggalin muna natin yung hamog dun sa dahon ng pudla, mahamog. Lalo't umulan kagabi.
O, ito yung ginamit natin, potassium humate na hyper compost. O, yan yung kuha natin. Tapos, mamaya na, sakto. Babalik na lang tayo mamaya, mga 11. Para sakto na 5 days. Naabunuhan na natin. 5 days na abunuhan na natin. Hindi na umabot ng 7 days dahil nga yung planting height ay napabilis. Halos mag 3 inches na. Okay? Huwag nyo nang hintayin na kung lalo't kung gusto nyo ipatanim na 15 days, kailangan mas maaga kayo magpakain. O, yan yung minix natin sa abono. Ayan. Para makita nyo at uwi mo na kayo. Napagod. Dami natin rin nabaho na inayos yung mga pilapil. Yan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya yung inayos natin. Okay? Sharing is caring. Ayan. Tapos na. Babalik tayo mamaya. Palakas muna mag-umagahan. Okay mga ka-agritipid stems, ay babalik na lang tayo mamaya. At sakto magpa 5 days mamaya. Dahil hayaan muna nating tuyuan. May hamog pa. Mag-umagahan muna tayo. Ang trinabaho ko kanina, ayun, pilapil. Tinapalang ko ulit. Tapos tinapalang ko yung palibot na yun. Yun na lang ang hindi nakon. Okay. Sharing is caring. Tara. Ang punla natin ay sakto na sa oras na 11 na. At pwede na tayong mag-abono. Dahil nakikita natin sa ika 5 days mayroon na siyang dahon. Kanina ay basa. O, sakto na. Nakatimpla na yan. Sakto na yung kuwan natin at abunuhan na natin. O, ayan yung pula natin. Nagda-dark green na pala. Wala pang abono yan Ginamit lang natin yan. Yung dating nailagay natin dyan na 2 bags manure. Tapos, nag-soil spray tayo ng hyper compost at chillmore. Yun pa lang yung kuwan natin dyan. At yung dayaming napabulok dyan. Yan pa lang yung sustansya at yung tubig ulan at yan tubig na rin. At sige, at mag-abono na tayo pos. Ito yung LP 908 at ito yung LP 937. Tara, kunin natin yung abono. Hindi pa rin natin na ipakita sa inyo. Sakto na yun na yung init halos nakatapat na. Alas 11. Ayan yung pan natin Tara. Ayos ko kanina, marami akong inayos. Hanggang doon pa. Ginagawa ko para hindi na butasan ng kuhol dyan. At dito na lang pupunta yung kuhol. Ginaganon ko na para hindi na masira yung pilapil. Yan, nabakpilang ko na. Binakpilang ko ulit dahil sumibol yung damo. Tapos doon, ginaganon ko rin yung tabi ng kanal. Kasi nakatabi nga. Ito, gaganyan din natin. Para kahit magpatubig sila, walang tatagas. Kaya na nating itrap. Tapos doon na, mamayang hapon yun yung tatapalan na natin. Yan na, yan lang yung ginagawa na natin ngayon habang nagpapabulok. Tara, pagkalipat tanim natin, nakakondisyon yung lupa. Ay napakabilis magpaabulas at magpasuwi. Tara, huwag nyong ganyan napunla, inapura, nalunod na. Okay, ayan, hindi pa chinik nga lakas ng tubig, nalunod na yung punlaan. Ayusin ninyo, nasa tamang binhi. Sa punlaan, sa pag-aalaga nyo ng punla, nakasalalay ang magandang ani sa pag-alaga. Okay, para hindi magkasya. Kung hindi nagkasya yung punla nyo, di ang laking factors niyan. Tapos nagkasakit sa punlaan pa lang. Nagkasakit na yung palay niyo dahil hindi mali yung proseso. Ang daming vlogger dyan na mali-mali na yung tinuturo dyan dahil mayroon silang negosyo. Nagbebenta rin sila ng mga kung ano-anong binhi. Okay, sharing is caring. Natin to. Saan ba tayo magsisimula? Doon na lang. Dati. Natin. Ito muna kukunin natin. Importante may pakita ko lang sa inyo saglit. Ito yung abono natin. Tinakpan ko muna kasi ito yung para dyan naman. Ayan na yung kulay ng abono natin. Phos, fulvic acid, potassium humate, high potassium.
O, yung mga vlogger warning po sa ating mga kagritipid teams dyan. Yung mga subscriber po natin dyan, tignan nyo masyadong sa Facebook ngayon, ang daming naglipa ng kon po dyan Tignan nyo mabuti yung mga tinuturo nila. Kung magbase kayo sa mga tinuturo na kahit sa IRI, DPL Rice, mga yan, sa mga libro ng iba't ibang mayroon naman, pwede naman kayong mag-search. Okay, Google search, at huwag kayong lumayo doon, hindi yung kung ano-ano na lang na binablog dyan na mali-mali na masisira na yung mga punla nyo. Sa punla pa lang masisira na at wala sa ayos. Yung requirements para sa madaling bunutin ay wala na. Kaya tignan nyo mabuti yung lalo sa mga beginner, mahihilo kayo. Yan yung ginawa natin. Katapalan na natin yan, nandun na tayo yan. Inaangat ko yan para wala nang sisira na alcohol. Yan yung ginagawa ko ngayon. Kasi pag nagpatubig tayo, makurukuran yan sa Ilocano. I-upload natin sa susunod yung mga videos natin. Saan ba? Magsisimula dito na. Ito na. Dapat yung makita nyo ako ulit, dito ulit. Yung lahat. Para ako na lang diretso kung saan ko na malulubat. Yan na. Mag-subscribe kayo para matuto po kayo sa ating ginagawa. Nakikita ninyo yung magiging resulta. Tignan nyo kung gaano kaganda yung magiging resulta ng punlaan natin. Gusto nyo, ulitin natin, gusto nyo madaling bunutin, huwag nyo masyadong laparan. Ayan, explain ko na yan. Idudugtong na lang natin yung ibang kwan natin dito. Explain natin kanina yung 15 to 18 kilos rate ninyo. Gusto nyo pasuwihin, pwede. Pagkasya sa isang hektarya, pwede. Gusto nyo lang 20 to 30 kilos, pwede. Ganyan lang yan. Okay, tara. Diba, nangitim? Nangitim itong kon natin kagad, yung masasabugan natin, mangingitim dahil sa hypercompose. Pakita ko mamaya pag natapos na. Kakat na lang natin yung iba kasi mahaba. Pag in-upload na sa video sa YouTube at sa Facebook ay ayaw niya. Pagkatayin natin yan lapit ko na lang dito. Yan din yung natin. Dito na lang. Para masundan ninyo. Yan, walang laman yan talaga. Dinibisyon na para hindi maghalo. Okay, sharing is caring. Let's go. Ayan Act 1. Walang kwentong barbero. Palagi kong sinasabi sa inyo. Mahihilo kayo sa mga vlogger na kwan. Sakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Napunlaan, mayroon pang 9 na punla, mayroon pang 10. Pause. Para makita nyo. Nangitim na yung kwan. Di ba? Kabilis lang yan buminat. Sa 10 days, yung punla, kayang buminat yan ng 1 inches every day. Kaya kung sa 10 days, kung 18 days to 21 pa kayo, naku, 1 feet mahigit pa yung itatangkad ng palay ninyo. Yan na. Last na dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakto. Sakto.
Sakto yung abono natin, 20. Iubos natin yung 20 kilos. Ang ganda ng kuwan, walang sasabihin yung mga magbubunot ko hindi madali. I-actual natin pag binunot. I-live natin ito. Napakadaling bunutin, sasabihin ng mga yan. Yan. Dami na natin pagpuntaan nyo, yung pag-search ang puntaan. Yung pagbunot at pag-lipat tanay, search nyo. Sa PH, meron yan. Nag-beses na tayo nagpaganyan. Ano yung mga punla natin, kakaganda. Kahit yung iba na wala na. Ito medyo nakaligtas. Ang magiging rate lang natin dyan ay 1 kilo. Okay, pause. Pala ito, nabuti nakakuan ko. Ito mayroon na. Nagload tayo ulit. Yan. Nagload tayo ulit. 9 kilos. Bali 19 kilos lalagay natin. Tapos pansinin nyo, itong gilid dito ng pilapil. Yan, bukas, mamayang hapon tatapalan na natin yan. Ito, hinukay ko. Itinabon ko pa ganyan para wala nang kuhol na bubutas at malagpasan natin yung level ng tubig dun para hindi tatakas yung tubig. Okay, wala tayong sinasayang. Kaya nga ka-agritipid tayo. Wala tayong sinasayang na sustansya, halos wala tayong sasayangin. Okay, tara dito na tayo. Lapit natin, saglit. Alas 12 ito siguro matatapos natin. Ayan. Ayan na. Para makita nyo lang ngayon. Okay. Tara. Huwag kayo magpahilo Mga i-PM nyo lang kami. Mga pinatayata ko. Mga nahihilo dyan sa mga ibang nagbablog. Nagbebenta ang mga yan. Hindi umaani ng mga malalakas ng mga yan. May binibenta sila na mga binhi. Pinopromote. Kaya ganyan. Pinapalabas na malalakas ang ani na mahihilo kayo sa protocol nila. Dapat, basa muna kayo. Hindi kayo sigurado, magbasa kayo dun sa Google. Tapos, panoorin yung mga videos natin. Makakapulo nyo ng diskarte. Ang ginagawa na lang natin, ini-enhance pa natin, pinapaganda. Yung mga napag-aralan natin dyan na theoretical. Okay? Ina-actual natin at ginagawa pa ng paraan. Ganun po yung ating ginagawa. Kaya napapabuti pa natin, kaya target din natin ay pinatakasan na unti-unti. Hirap yan, biglain, hindi tiyampa. Dapat alam natin yung ating ginagawa. Tiyampa, ginagawa natin talaga. Okay, may 5 pa. Tapos na. Tapos na natin. Mahaba na masyado. Tapos natin. I-play na lang natin mamaya. Patapos na tayo, may 2 kilos pa. Tapos na, may 2 kama na lang. Sakto. Yan, tapos na natin dyan. Dito na banda. Pinunta ko dito para makita ninyo. Okay. 2 kama na lang. Tapos na. Ay natira doon, 1 kilo. Bali ang rate lang natin talaga ay ang naging rate lang natin 1 kilo sa 30 meters haba na nasa 2 feet lapad. Yung punlaan natin 2 feet lang. 24, mga 2 feet and 1 half. Mga 26. 24 to 26 cm yung inches. Yung lapad ng punlaan natin. Hindi natin pinalapad masyado dahil para kadaling punutin at sakto lang katamtaman yung tapad. Para ganado yung magbubulog. Ibang reklamo.
Ilalim to man siya. Yan, dyan makikita na veterano na tayo sa pagsasaka. Okay, batikan na since 2015. Kailangan kumani naman kayo ng malalakas. Para masasabing batikan na pagsasaka. Yung ang tagal nyo na since 1970s, 80s, di ba kayo nakakani ng 10 tons? Hindi ba kayo batikan sa pagsasaka? Walang natutunan. Walang upgrade. Sa mga bagong pamamaraan ng pagsasaka. Masakit man, pero challenge po sa inyo yan. Challenge po kayo. Okay. Nabangan nyo itong videos na to. Mula kanina, pati pagpupulot ng kuhol, nagpulot tayo bago tayo ng patubig. Ganun po yan. Safe naman na kahit napakapakan nyo na yung malalaki na yung punla natin, napalaki natin ng maga. Okay, ganun lang, sharing is caring. Iwanan na natin yung kon dito. Anong oras na? Mga alas 12 na siguro, oh. Nakatapat na. Mag alas 12 na. Diba? Okay, cut. At papakita natin sa inyo, may sobra doon para makita nyo. Yung tubig, brownish. Galingan po natin magsaka. Yan na lang yung pag-asa natin. Kung nagbebenta tayo dyan sa labas, yung at least 150 pataas yung ani po ninyo para walang lugi. May uwing bigas at may kita. Iwanan na natin yung Honda dito. Yun yung manure natin, naka-ready. Kukunin pa natin ito. Pwede na yan. Pwede yung nandyan. Yun lang yung bago. Hindi na. Tara, pahinga muna tayo bago uuwi. Duyan muna. Mamaya tsaka tayo uuwi mananghalian. Ayan. Ang gagawin na lang natin dyan ay support na lang ng nandun pala nakatago YM para pantay yung punla natin. Kung mayroon man yung pagsabog natin na hindi may makapal na ganoon yung pagsabog nyo, supportahan nyo ng foliar gaya ng YM. So yung sobra, papakita ko sa inyo pa. Ayan yung sobra, mahigit 1 kilo. Okay. Detalyado ha. Yan yung sobra. Sharing is caring. Powered by Hypercompos. Yung abono natin, potassium humate. Yan, FPA registered number 111F 1300. Maraming salamat. Bye-bye. Good morning mga ka-agritipeds, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka. Time check 5:57. Kanina pa tayo dito alas 5. Pasensya na, nag-detect na naman. Ganyan yung kwan natin kasi naka-GPS yan. Ngayon ay 4:20 hours yung punla natin.
At nakita nyo, kung nakahawak na tayo ng ganito, ibig sabihin mag-aabono na tayo. Bakit? Dahil yung punla natin ay maagang, dito muna, habang pinapatubigan natin, nandun. Yung punlaan natin ay maagang napabinat natin ng 1.5 inches na. O 1 inches ganun, half. 1 inches yung mga maliliit, half. 1 inches at 1.5 na. Susukatin natin ng aktual para makita. Hindi na natin tatanggalin itong araw para nakikita ninyo. Pasensya na sa ako, no, nadidetect niya yung pinaka malaking bangko. Maraming branch dito sa Malig. Yan yung yan, yung may-ari din ay yung school dyan na Malig Plains Colleges. Nandyan, ayan lang yung mga school. Ayun, tapos yun yung Central Annex, doon tayo bumoto. Diyan banda, yan, malalaki dyan. Okay, dito, para ma-actual ay susukatin natin mamaya. Ito na yung kuwan natin. Para ma-actual nyo, nandito na yung 20 kilos na sulfate. Sulfate lang ang i-apply natin ha. Tapos, kukuhanin natin yung pampatigas, potassium, dito sa supplement natin na hypercompose at sa YM. Ngayon, yung potassium humate. Okay? Potassium humate na hypercompose. Yan ay imimix natin dito sa 20 kilos na sulfate. Ipapakita ko mamaya. Ang gagawin muna natin, dyan muna, dahil pinapatubigan natin, pinapapasukan natin, at puntahan natin yung punlaan. Pause muna. Ayan, shoutout pala sa lahat ng subscriber natin sa YouTube channel AgriTipid PH. Bakit AgriTipid PH? Kung maaari magtitipid tayo at maraming tips po dyan. Kaya wag na mag-atubili na wag mahiyang i-share yung ating YouTube channel AgriTipid PH. Mag-like, comment at share na rin at subscribe para updated po kayo. At share nyo na rin ang Facebook account natin sa mga nag-PPM para maturuan ko pa kayo ng mas mabilis ay sa April Banal Suge. Ipapakipalo nyo na rin para lahat ng isinishare ko sa Reels, My Day at sa post ko sa may album po tayo dyan. Bisitahin ninyo, nandyan yung mga album natin ay sa actual farming ay masusundan ninyo. Ayan na, actual farming tayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung planting height ng LP937. Ito, pang backup natin at para makita rin natin bakit ako naglalagay palagi ng extra para makita ko kung ano yung mas maganda sa kanila sa wheat season. Palagi ako may extra na ibang variety para masubukan na sa wheat season kung maganda at hindi, kung ano yung mas maganda yung standing, may pagpipilian po tayo. LP937 at ito yung bagong variety LP908 ng Pro Agriseed Corporation. Yan, linagay ko na yung dating banner natin yan na diniliver sa atin, commercial seeds ni Sir Domar Singson, field specialist. Shout out sa kanila. Okay, at sa mga ibang kuwan natin dyan, kakilala po natin dyan na mga field technician, sila Sir Mike. Banda dyan naman yung area niya, papuntang Alicia, papuntang kuwan dyan San Manuel, papuntang Santiago yung area niya. Si Sir Domar naman dito Rojas, papunta dyan. Kaya i-PM nyo sa kanila yung mga naghahanap ng long pin variety. At ang pinaka manager nila ay Sir Melvin Santos. Okay, halos kamag-anak pala natin eh. Santos din yung kuwan natin eh, si Father eh. Okay, sharing is caring. Ayan, tara na. At yan, pinapasukan natin para kuwan, yung katamtaman lang, pwede na yan. Huwag nyo nang hintayin yung punla ninyo. Kung nakita nyo may 1 inches na or mahigit pa, kahit half inches lang papasukan nyo na. Importante malusaw yung abono at malusaw na yung abono at ma-saturate na natin ito. Yung walang porsyon na hindi walang makitang
walang makitang soil para matunaw yung ilalagay nating sulfate. Planting height tayo. Ayan, habang pinapapasokan ko pala ng tubig. Planting height. Ngayon yung kanya, 2 inches na pala. 2 and a half. Kita nyo? 6, 7. Yung iba dyan, karamihan na 7 centimeter. Okay? 2, magti 3 inches na. Yung iba naman, 1 inches. Yan yung sa LP entry 7. Punta tayo sa LP 2096. Yan, para ma-actual ninyo kung ano yung mas mabilis naman sila na yung buminat yan sa punlaan. Na-actual ko na ngayon. Ang ginawa natin, bakit mayroon akong apak dyan, pinulutan ko habang konti pa yung tubig, makikita pa natin yung kuhol. Pinulutan ko na yan ha. Bago tayo mag-abono, kailangan walang kuhol. Pinulutan ko yan. May mga maliliit kasi na nandyan. Tapos yung bumalasiw sa Ilocano, yung galing doon pumunta dito at galing dito. Planting height tayo sa LP 908 na damulag. Ito naman ay 2 inches 6 centimeter. Okay, ganyan yung pula natin na pag ginanyan natin, ganyan lang ka ganda, nipis. Tapos pala yung kamang punlaan ay kakagatin natin. Papakita natin sa inyo ng actual para masundan ninyo at hindi tayo magiging kwentong barbero na lamang. Ganyan tayo, re-remedyo ko sa inyo kahit mag-isa lang tayo, ay re-remedyo ko pa rin para sa inyo. Yung lapad ng punlaan natin, halos 2 feet lang pala. Ito na yung pinakamalapad banda dito sa kwan. Yan yung 2 feet lang yung punlaan natin, kita nyo? 2 feet lang yung punlaan natin. Ibig sabihin yung 2 feet nasa 24 inches lang yung punlaan natin. Yung kwan natin naging kanal. Yung sinabi ko nga na 1 and a half 18 inches, 17 to 18 inches yung ating kanal. Ganyan yung masasakupan na ng kanal. Pero yung pinanghilan natin dyan 1 feet lang lapad yung pinanghilan natin. Okay, ganun na lang. At humaba na naman, jeering skiring. Ayan, kita nyo na. Ganyan lang ang gawin ninyo. Ulitin natin. Kung gusto nyong madaling bunutin yung punla ninyo, huwag nyong laparan. Dahil habang pinapalapad natin dyan hanggang dito, yung nasa gitna na yan, portion na nasa gitna, hindi nyo maabot nga ng pagsabog. Pupunta pa kayo dito sa kabilang kwan. Pag pinagsama nyo yan, pupunta ka pa doon sa kabilang kanal para mahagisan mo yung gitna ng punla, butil. Pag nagpunla ka at yung abonong ini-input nyo, yan yung kwan ninyo. Kaya mas maganda yung ganyan lang kalapad, madaling bunutin, may tubig dito, naka-maintain, may tubig dyan. Ibig sabihin, hindi titigas yung lupa. Dahil nga yan, mahirap bunutin kung tumigas yung pinagsama nyo yung pagitan yan, parang inbreed. Kaya ang daming napuputol. Kaya yung 15 to 18 kilos, pinakasip yan para may pang hulip kayo. Kailangan ganyan yung pagpupunla ninyo. Isang dakot sa 1 meter kwadrado. Okay? Isang dakot yung ilagay ninyo sa 1 meter kwadrado. Kung ang rate ninyo 30 kilos, 2 dakot. Ganun lang yung rate ng pagpupula nyo. Ngayon, kung gusto nyong palakihin yung kanya, gusto nyong palakihin yung pasuwihin yung palay ninyo, 15 to 18 kilos yung rate nyo, lagyan nyo pa ng may sapat na espasyo. Halos lagyan nyo ng half inches bawat butil yan, magsusuwi po yan. Tapos gamitan nyo ng mas mataas na nitrogen para lalapad yung kanya, para hindi kayo mabibin. Pag itinanim, pinidis sa Ilocano, pipidisin yan. Kung ayaw nyo yung napidis, yung maliit lang, mas idikit ninyo para hindi magsuwi. Kadalasan ang magsusuwi lang yan yung nasa gilid,
dahil may sapat na espasyo, nasisikatan ng araw, nahanginan, kaya magsusuwi yung nasa gilid. Ganun po yan. Yung pinapakita ng iba dyan, yung nasa gilid ang nagsusuwi po dyan. Tapos yung malayo yung pagitan, nasikatan ng araw, nahanginan, magsusuwi po yung palay ninyo sa edad na 12 days. Magsusuwi na yan, mag-i-start na magsuwi yung palay nyo. Ganun din sa sabog tanim pag dinagyan nyo ng espasyo. Ganun din sa transplant. Pag inabot ng 12 days, kung na-transplant shock kayo, kung konti lang yung transplant shock nyo, sa 12 days nagsusuwi na yan. Kung yung transplant shock ninyo ay umabot ng 7 to 10 days, 18 days bago magsuwi yung palay ninyo. Kaya yun yung gawin nyo. Kung ang rate ninyo, yan, i-explain ko na lahat para hindi nalilito yung iba. Kung ang rate ninyo sa punlaan per hectares 15 to 18 kilos, 1 to 2 puno bawat tundos. Yung ipapatanim nyo, pasuwihin ninyo, lagyan nyo ng sapat na espasyo. Kung ayaw nyo ng ganon, lubugin kayo. Tawag na, lubugin yung kanyo, nahihirapan kayo magpasuwi, gawin ninyo 2 to 4 puno bawat tundos. Yung pagkatanim ninyo, ibig sabihin huwag nyong palaparin yung puno ng palay nyo, sulpit lang yung gamitin nyo at medyo idikit ninyo yung pagsasabog. Ganun po yun, ang diskarte po dyan sa pagsasabog. Okay, wala yan sa ina-apply. Lagyan nyo ng espasyo para magsuwi yung palay, dalangan ninyo. Ganun lang ang pagsusuwi. Kung ano-anong kiniklim dyan na pampasuwi. Hindi po yan. Lagyan nyo ng espasyo, may sapat na espasyo, tinamaan ng sikat ng araw at hangin, magsusuwi po yung palay nyo sa 12 days. Okay, hindi tayo nagkukwento ang barbero. Subukan ninyo ng kanyo, malaman ninyo. Ganun na lang. Nandito sa RTPC, handang tumunusan nyo. I-reveal natin lahat ng ating nalalaman sa actual na pagpaparming na walang halong kabulastukan. Okay? Shout out sa mga nagtuturo dyan na kulang. Hindi naman sa pero mayroon at mayroon ding kulang. At sa atin naman, hindi naman tayo perfect, pero mas marami naman yung naituturo natin sigurong magaganda at tama. Okay? Pulutin nyo, ulitin natin, pulutin nyo yung gusto nyong pulutin at itapon ninyo yung gusto nyong itapon. Ganon si Ka-Agritipid PH. Wala tayong sapilitan. Pero kung gusto nyong sundan yung protocol natin mula umpisa, yung ating ginagamit, mag-PM lang kayo, nandyan lang po tayo, handang tumulong sa inyo para madali ninyong anihin yung 200 kabam per hectares. Okay, or 10 tons. Ayan, nag-uusap-usap nga kami sa group chat. Ang pinaka-area na ng Agritipid PH ay yung 210 tons dahil sa baba ng presyo ng palay at marami nang nakapatunay dyan. Tapos sa mga subscriber natin sa YouTube, marami nang nakapatunay na marami nang nakamahigit 10 tons po dyan ng patahitahimik lang. Okay, ano pa yung gusto nyo pag-usapan natin? Yan pumapasok pa doon, dalawa, 1, 2 yung pinapasukan natin. Ganyan na yung pagpupula sa hybrid. Ganyan yung pagpupula ng 750 square meter. Okay? Pakishare nyo na. Ang dami nyo mapupulot. Sinabi ko, ang dami nyo mapupulot sa YouTube channel natin, kahit sa Facebook. Pakishare nyo na para i-share nyo lang sa inyong mga kakilala. Ayan, diba? Pinapapasukan na natin. Ibig sabihin yung kanal nagiging malapad na. Ang sarap bunutin yan. Hindi na kailangan pumunta pa yung mabubunot papunta doon. Diyan lang siya magbubunot. Sa kadali niyang bunutin, nandito lang siya. Nakuha na niya lahat. May nakalusot pa isa. Yan. Bimalasi, ito yung pinupulot ko maliliit. Ayan, para may palibot ko sa inyo. Ayan. Igigits natin mamaya yan. Pag sakto na kon na, saka tayo mag-aabono. Mamaya mag-upload tayo sa YouTube channel, abangan ninyo. Ayun, may pumasok na galing dyan. Tapos ito i-separate natin yung pag abono natin. Nandito yung guantes ko kasi trabaho na ako kanina. Pause muna. Ito naman yung isusubukan natin ulit. Isang dakot na inbred. Ayun, pre-up ko na.
Pero kasi sibol late na ako, nakatago pala, hindi ko naalala ko lang late na. Malapit na, o yan, hindi na makon yan. Tapos ito yung trinabaho ko nakarang araw dyan na banda. Ang gagawin ninyo kung para hindi makon yan, makurukuran sa Ilocano para hindi masasayang tampi ninyo, kasi pag napapasok na ng tubig ang mga katabi natin, pag magpapasok na rin tayo, magme-maintain na rin tayo ng tubig dito, kailangan hindi makurukuran o magiba yung nandyan. Para hindi na pumunta yung kuhol dyan, iganito ninyo. Inukay ko yan kahapon hanggang doon, tinabunan ko na ganyan. Yun ginagawa ko bago kayo pagkatapos ng tampi, backfill, iganon ninyo. Tapos dyan, pinapasibol na natin yung buto ng palay at damo, nakasibol na nung nabasag na, mayroon na naman. Kaya bago tayo maglipat tanim, halos wala na. Mga buto ng palay naman yan. Sumibol na, kaya wala na. Ngayon, nung hindi nyo napasibol yung buto ng palay, natulog lang dyan, naglipat tanim kayo, may sisingit na ganyan, yan na yung second generation magkakasakit. Yan yung maghahawa sa inyong palay. Kaya napaka-importante yung mapabulukan ng inyong tanim. 21 to 30 days, EWD pa rin. Huwag babad sa tubig, hindi mabubulukan yung palayan nyo matagal. Yung matutulog lang yung buto ng damo at buto ng palay kung nakababad na matagal. Pag natuyuan yan, natuyuan yan, 4 to 7 days, may sisibol at sisibol pa rin yan. Okay, sharing is caring. Maraming salamat. Nandito Security PPH, handang tumulong sa inyo. Okay, tara. At mamaya ay magabuno na tayo. Dito muna itong card natin. Kunin natin tong holder at ipunta natin mamaya. Ayun yung isinabit ko. International Airport.